Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat. Isa po ako sa mga avid followers ng channel mo. Favorite ko ang mga horror story na binabasa mo, kaya naisipan kong mag-share din sa inyo ng sarili kong kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Shivani. Half Indian po ako. Ang nanay ko po ay isang Filipina habang ang tatay ko naman ay isang Indian. Ang ikukwento ko ay nangyari matagal ng panahon ng nakakalipas at nangyari ito sa unang bahay na aming tinirhan. Dalawa lang kaming magkapatid at parehas kaming babae. Ako pa lang panganay. Isang businessman ang tatay ko, Papa Dudut. Masasabi ko na maginhawa naman ang aming buhay dahil talagang masipag ang papa ko. Si mama naman ay housewife at siyang nag-aasikaso at nag-aalaga sa amin ang kapatid ko. Madalas akong mabuli noon sa school dahil sa kulay ng aking balat na naman ako sa aking papa. Dahil nga sa isang Indian ang tatay ko ay kung ano-ano pa ang tinatawag nila sa akin. Pero lahat ng pambubuli sa akin ay hindi ko pinapansin. Isa pa ay maswerte rin ako noon na meron akong mga kaibigan na handa akong ipagtanggol palagi sa mga bullies. Nung elementary ako ay nakikitira pa kami sa bahay ng parents ni mama. Pero nang mag-high school ako ay doon na kami nagkaroon ng sariling bahay na katas ng pagnenegosyo ni papa. Nalungkot ako nang malaman ko na aalis na kami sa bahay ng lolo at lola ko. Kasi mula pagkabata ay kasama ko na sila. Kaya lang ay wala rin naman akong magagawa. Naging masaya na lang din kasi ako finally ay magkakaroon na kami ng bahay na sarili namin. Hindi naman kami sobrang yaman kaya ang biniling bahay ni na mama at papa ay yung may nauna nang gumamit. Sa pagkakatanda ko ay pasalo ang tawag sa ganung bahay. Yung hindi na kaya o ayaw nang ituloy ng dating may-ari ang pagbabayad sa bahay tapos ibebenta na nila yon sa iba para sila na ang magtuloy sa paghuhulog ng bahay. Bago kami lumipat sa bahay na yon ay binisita na namin yon. 2-story siya na merong 2 kwarto sa itaas. Hindi siya ganong kalaki pero dahil sa 4 lamang kami ay okay na yon, Papa Dudut. Medyo na-excite din ako kasi magkakaroon na kami ng kwarto ng kapatid ko na si Sarah. Doon kasi sa bahay ng grandparents namin ay kasama namin sina mama at papa sa iisang kwarto. Sa ibaba naman ay naroon ang sala, kitchen, banyo at meron ding dirty kitchen. Meron ding isang kwarto sa ibaba na may mga gamit pa pero mga luma na. Medyo malawak ang harapan at kasya ang isang van. Sa likod ay merong puno ng kamyas na medyo mataas at maraming bunga. Ang sabi ni mama ay hindi na namin ipapaputol ang punong yon kasi sayang. Magagamit din niya yon sa pagluluto. Hindi na agad maganda ang nangyari sa unang punta namin sa bahay na yon, Papa Dudut. Pag-uwi namin sa bahay ni na Lola mula sa bahay namin ay sumama ang pakiramdam ni Sarah. Nilagnat siya at sumakit ang tiyan niya. Talagang nag-alala kaming lahat sa kanya kasi sobrang biglaan ang nangyari. Nataranta kami kasi nagdideliryo na si Sarah. That time ay 10 years old pa lamang ang kapatid ko. May sinasabi pa ang kapatid ko na merong babae. Paulit-ulit niyang sinasabi yon. Takot na takot siya at umiiyak na. Madaling araw ay isinugod ni na mama at papa si Sarah sa ospital. Tanghali na nang makabalik sila at anila ay okay na ang lagay ni Sarah. Kumalma na raw si Sarah pero kailangan pang magstay ng ilang araw sa ospital para obserbahan. After 2 days ay naiuwi na si Sarah at sa bahay na siya nagpagaling. Mabilis namang gumaling ang kapatid ko. Hindi na rin namin nalaman ang totoong reason kung bakit biglang nagkasakit si Sarah. Ang sabi ni mama ay baka napagod sa biyahe si Sarah kaya ganon. Pagkatapos ng ilang linggo ay lumipat na kami sa bahay namin. Naging emosyonal ako nang iwanan namin sina lolo at lola. Talagang hindi ko napigilan ng umiyak kasi ayaw ko silang iwanan. Pero ayoko rin naman na magpapaiwan ako roon kasi gusto ko rin na makakasama ko ang family ko. Ang sabi sa akin ni Lola ay huwag akong mag-alala kasi pwede pa rin ako magpunta sa bahay nila o kaya ay sila ang dadalaw sa amin.
Hindi naman daw porket aalis na kami sa bahay nila ay hindi na kami magkikita-kita pa. Nagkaroon din kami ng housewarming at isinabay na rin ang blessing ng aming bagong bahay. Kahit papaano ay may mga gamit na kami ng time na yon. Simpleng salo-salo lamang ang inihanda namin kasi hindi rin ganong karami ang aming bisita. Yung talagang malapit lang kina mama at papa. Mas lalo ko natuwa kasi may sarili na kaming kwarto ni Sarah. Tig-isa pa kami ng kama kaya mas lalo akong naging masaya. Hindi man malaki ang kwarto namin ay masaya pa rin kami, Papa Dudut. Pero bago yon ay nag-request ako kina mama at papa na baka pwedeng doon na lamang ako sa parang stock room sa ibaba para masasabi kong may sarili talaga akong room. Pero hindi naman sila pumayag. Stock room daw kasi talaga ang kwartong yon at exhaust fan lamang ang meron sa kwartong yon. Walang bintana. Gagastos pa rin daw sila kung sakaling papagawa ng bintana. Huwag daw ako mag-alala kasi kapag nakaipon sila ay ipapa-extend nila ang likod ng bahay para pagawaan ng sarili kong kwarto. Hindi ko na rin pinilit kasi naisip ko na hindi nga talaga ideal na gawing kwarto yung nasa ibaba unless papalagyan nyo ng aircon. Parang ginawa talaga yon para gawing stock room, Papa Dudut. Sa unang weekend namin sa bahay ay sinabi ni Mama na tutulong kami ni Sarah sa kanya sa paglilinis ng stock room. Hindi pa rin kasi naaalis ang mga gamit na naroon na iniwanan noong dating may-ari ng bahay. Kailangan na raw naming itapon ang mga gamit na yon kasi hindi yon sa amin. Saka nakausap na rin ni Mama yung dating may-ari sa bagay na yon at pumayag naman po ito na itapon na lamang namin ang mga gamit na nasa stock room. Kasi lahat daw yon ay hindi talaga mapapakinabangan na. Kaming tatlo lamang ang nasa bahay na yon dahil si Papa ay araw-araw na nasa business niya. Gabi lang namin siyang nakakasama at sa umaga na rin bago siya umalis. Hindi naman gaano karami ang mga gamit sa stock room. Merong 2 malaking kahon na puno ng stuffed toys at mga laruan ng batang babae. May isang kahon din na mga gamit sa bahay na hindi na rin namin pwedeng gamitin. Ayaw din kasi ni Mama na mag-keep up ng mga lumang gamit lalo na kung hindi namin pagmamay-ari. Naniniwala kasi si Mama na kung merong negative energy na nakakabit sa bagay na yon ay kami ang sasalo. Inilabas na namin ang mga kahon sa bahay at sinimulan na naming linisin ang mismong stock room. Hindi ko alam kung bakit curious ako kung yun lamang ba talaga ang laman ng mga kahon na yon, Papa Dudut. Kaya habang nagmemeryenda kami at nagpapahinga ay hinalukay ko yon, ang mga laman ng kahon at umaasa ako na meron akong makukuha doon na isang bagay na pwede ko mapakinabangan o kaya ay magugustuhan ko. Sa pinakailalim ng kahon kung saan nakalagay ang mga stuffed toys ay meron akong nakita na kumuha ng aking atensyon. Isa yung coin bank na babasagin na clown ng design. Nakangiti yung clown ng malaki. Cute naman siya actually. Siguro 2 dangkal ang taas niya. Kinuha ko yon at tinignan. Nang kalugin ko yon ay nalaman kong may laman pala na mga coins. Hindi naman sobrang bigat, kakaunti lang ang laman na barya. Unang kita ko pa lamang sa coin bank na yon ay nagustuhan ko na kagad siya, Papa Dudut. Medyo kinabahan nga lang ako kung kukunin ko yon kasi ang sabi ni Mama ay huwag kaming magtatabi ng gamit na hindi sa amin. Pero nang hinayang ako na itapon yon kasi mapapakinabangan ko pa. Pwede ko kasing gamitin yon sa pag-iipon ko ng mga coins na natitira sa baon ko sa school. Hindi ko pa magagastos kasi nasa loob ng alkansya. Saka parang nakakapanghinayang din na basagin ang alkansyang yon. Kasi ang cute ng design. Naisip ko pa nga na baka ganoon din ang naisip ng may-ari ng alkansya na yon, kaya hindi niya yon binasag. Nag-decide ako na kunin yung alkansya pero hindi ko na lamang ipapaalam sa nanay ko, Papa Dudut. Maalikabok yung alkansya at may dumi na rin kaya kailangan ko pa yung linisin. Sinakto ko na nasa stockroom na ulit si Mama bago ako pumasok sa loob ng bahay. Nagmamadali kong dinala sa kwarto namin yung alkansya na clown at itinago ko yon sa ilalim ng kama. Saka ako bumalik sa ibaba para tumulong sa paglilinis ng stockroom. Anong ginawa mo sa itaas? Nakita kitang tumaas ha? Tanong ni Mama sa akin. Nagpunas lang po ako ng pawis, pagsisinungaling ko. Okay, tumulong ka na rito sa amin ni Sarah para matapos na tayo.
Oo nga pala, yung mga nasa kahon mamaya ay ilagay mo sa garbage bag tapos ilagay mo sa harapan ng bahay. Mamayang gabi merong kokolekta ng mga basura para maitapon na ang mga yon. Utos ni mama. Sige po ma, mamaya po ay gagawin ko na yon, ang sabi ko. Kinabahan ako nang sabihin ni mama na nakita niya akong umakyat sa itaas. Akala ko kasi nakita niya yung dala ko pero hindi naman pala. Pagkatapos naming maglinis sa stock room ay doon na namin nilagay ang mga gamit na hindi namin masyadong ginagamit. Pati na ang mga gamit namin sa paglilinis. Ginawa ko na rin ang inutos ni mama na ilipat ko ang garbage bag na nasa kahon na dating nasa stock room. Kinagabihan ay hinintay ko makatulog si Sarah bago ko nilabas sa ilalim ng kama yung alkansya. Baka kasi sabihin niya kay mama na meron akong ganong gamit tapos ay tanungin pa ako ni mama kung saan ko yun nakuha. Bumaba ako sa may kusina at dala ang alkansya at doon ko yun nilinisan. Kumuha ako ng basahan at binasa ko yun ng kaunti. Yun ang ginamit kong pamuna sa maduming alkansya. Hindi ko na binuksan ang ilaw kasi baka makita agad ako ni mama o kaya ay ni papa. Nakaharap ako noon sa may lababo habang nililinisan ko yung alkansya. Nagulat ako nang may marinig ako naglalakad sa may likuran ko. Parang napakabilis ng hakbang niya. Tapos ay palakas ng palakas. Sa pandinig ko ay palapit siya sa akin kaya napalingon ako. Dahil sa madilim ay wala akong masyadong nakikita. Nawala na rin yung tunog ng naglalakad. Kinakabahan ako ng sandaling yon. Napilitan tuloy akong buksan ang ilaw para makasigurado ako na wala talagang ibang tao doon. Wala naman akong ibang nakita, Papa Dudut. Pero hindi pa rin naalis ang kaba ko kasi sino yung narinig ko na naglalakad ng mabilis kung walang tao sa ibaba kundi ako lang. Bumalik na ako sa pagpupunas ng alkansya at binilisan ko na. Panay na ang lingon ko sa likod ko dahil feeling ko ay may kung sinong nakatayo doon. Medyo natatakot na rin kasi ako. Baka kasi biglang may buwaba at mahuli pa ako. Nagtagumpay naman ako sa paglilinis ng alkansya at nakabalik na ako sa kwarto namin ni Sarah. Ibinalot ko sa damit ko yung alkansya at saka ko siya itinago sa cabinet kung saan ay nakalagay ang mga damit ko. Talagang isiniksik ko yon sa pinakasulok para walang makakita, Papa Dudut. Simula noon ay nag-start na akong mag-ipon ng barya sa alkansya na yon. Talagang nagtitipid ako ng baon ko sa school para pag-uwi ko sa hapon ay meron akong maiuhulog na barya. Ang plano ko ay mapuno ko yon pero hindi ko pa alam kung babasagin ko ba yung alkansya once na mapuno ko na siya, Papa Dudut. Talagang nangihinayang kasi ako kung babasagin ko yon kasi alam kong mahihirapan na ako na makahanap ng ganong ka-cute na design ng isang alkansya. Hindi ko rin sinabi kay mama o sa kahit na sinong kasama ko sa bahay ang tungkol sa alkansya kasi alam nila na wala akong gamit, lalo na si mama. Matanong siya at baka madulas pa ako na kinuha ko yon sa mga gamit dati na nasa stock room. Normal naman ang naging buhay namin noon, Papa Dudut. Sa mga unang linggo namin, nakalimutan ko na rin yung nangyari na feeling ko ay may naglalakad habang nililinisan ko yung alkansya. Nawala na talaga yon sa utak ko, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay nangyari na ang pinakakinakatakutan ko. Pauwi na ako noon sa bahay at galing ako sa school. Excited akong umuwi kasi medyo mas marami akong dalang barya. Pagpasok ko sa kwarto namin ay naabutan ko si Sarah na nasa sahig at hawak yung alkansya. Kinakalog pa niya yon at huling-huli ko na pilit niyang kinukuhanan ng barya. Hoy, akin yan. Anong ginagawa mo? Sa gulat ko ay naisigaw ko yon. Nagulat si Sarah nang makita niya ako. Tatakbo sana siya palabas ng kwarto, dala yung alkansya pero naharangan ko siya. Pasaway din kasi talaga si Sarah at ang ugali niya noong bata pa siya ay ganon. Kapag may gusto siya ay gusto niya talaga. Spoiled kasi siya kina mama at papa dahil sa siya ang bunso. Nakipagagawan ako kay Sarah at nahirapan ako kasi ang higpit ng pagkakayakap niya sa alkansya na parabang kanya talaga yon. Natakot din ako ng time na yon na baka sa pag-aagawan namin ng kapatid ko ay bumagsak yung alkansya tapos ay mabasag. Kaya kahit paano ay alalay lang din ako sa pagkuha noon kay Sarah.
nagtagumpay naman akong makuha kay Sarah yung alkansya pero tumakbo siya sa ibaba habang umiiyak at narinig ko na isinusumbong niya ako kay mama. Mas lalo akong natakot, Papa Dudut. Alam ko na malalaman na ni mama ang tungkol doon sa alkansya. Inis na inis ako noon kay Sarah kasi masyado siyang pakialamera kaya nakita niya yung tinatago kong alkansya sa aking damitan. Kinakabahan ako, Papa Dudut. Maya-maya nga ay dumating na si mama sa kwarto at kasama niya si Sarah na umiiyak pa rin. Nilagay ko sa ilalim ng una ng alkansya kasi naisip ko na itanggi yun kay mama kapag hinanap niya sa akin. Doon ako pinagalitan ni mama at aniya bakit ko raw pinapaiyak ang kapatid ko. Sinabi ni Sarah na meron daw akong laruan na ayaw kong ipahiram sa kanya. Anong laruan ang sinasabi ni Sarah, Shivani? Dalagita ka na, ay naglalaroan ka pa? Tanong ni mama sa akin. Sinungaling po yang si Sarah, wala po akong laruan. Pagtatanggi ko. Meron yung clown na kumakalog, ang sabi pa ni Sarah. Anong clown na kumakalog, Shivani? Ano yun? Tanong pa ni mama. Dahil alam kong wala na akong lusot ng oras na yon ay sinabi ko na kay mama na hindi laruan ang sinasabi ni Sarah na laruan kundi isang alkansya. Ipinakita ko na sa nanay ko yung clown na alkansya. Nagpaliwanag ako na hindi yon pwedeng kunin ni Sarah sa akin kasi doon ko iniipon ang pera ko. At saan ka naman kumuha ng ganyang alkansya? Alam ko lahat ng gamit mo, wala kang ganyan dati. Turan pa ni mama. Sa kaklase ko po, binenta niya kasi. Ako na po ang bumili kasi nagandahan ako. Saka kailangan din po ng pambaon ng kaklase ko. Kaya tinulungan ko siya. Ang sabi ko. Hindi ko talaga inalis ang mata ko kay mama para hindi niya mahalata na hindi ako nagsasabi ng totoo. Mabuti na lamang at naniwala si mama sa akin. Kinausap niya si Sarah at pinaliwanagan niya ito na hindi laruan yung clown na alkansya. Inutupan ni mama na kapag nagpunta siya sa bayan ay ibibili niya si Sarah ng laruan na clown na kamukha ng alkansya ko. Pero nag-inarte pa rin si Sarah at gusto rin daw niya ng ipunan ng pera kagaya ng sa akin. Sige, ibibili rin kita ng alkansya. Basta huwag mo nang pakikialamanan yung kay ate mo ha? Ang sabi ni mama kay Sarah. Mabutit na gawang utuin ni mama si Sarah at nangako na siyang hindi na niya paglalaroan ng alkansya ko. Basta dapat ay meron din siyang ganon, Papa Dudut. Natuwa ako kasi nawala na ang problema ko sa pagtatago ko ng alkansya dahil sa nalaman na yon ni mama at naniwala siya sa pagsisinungaling ko. Alam ko kasi na ipapatapon niya ang alkansya sa akin kapag nalaman niya na isa yon sa mga gamit na nasa stockroom. Hindi ko na rin yon kailangan na itago pero nakalagay pa rin yon sa damitan ko. Pero hindi na doon sa pinakasulok para mas madali ko siyang makukuha at mahuhulugan ng barya. Nasa 1 buwan na kami sa aming bahay at going smooth naman ang lahat. Hindi na rin pinakialamanan ni Sarah yung alkansya ko kasi binilhan na siya ni mama ng sarili niyang alkansya na isang piggy bank. Nagustuhan naman yun ni Sarah kaya siguro wala na siyang reason para pakialamanan ang alkansya na clown. Isang araw ay nagkaroon kami ng project sa school na kailangang gawin ng 2 tao. Agad kong inaya ang kaibigan ko na si Anya na kami na ang maging partner at pumayag naman siya kaagad. Friday noon na nagkasundo kami na gawin yon ng Saturday para sa Monday ay makapagpasa agad kami. Meron kasing additional points kapag maagang nagpasa ng project. Ang sabi ko ay baka pwedeng doon kami sa bahay nila gumawa pero tumanggi siya kasi maingay daw sa kanila dahil marami siyang batang kapatid. Hindi raw kami makakapag-concentrate sa paggawa ng project. Kaya ako na ang nag-offer na doon na lamang kami sa bahay namin. Pag-uwi ko ay nagpaalam na agad kay mama na pupunta sa bahay namin bukas si Anya dahil may gagawin kaming project. Hindi naman mahirap kausap si mama kapag sa ganong bagay kaya nag-go agad siya, Papa Dudut. The next day after lunch ay nagpunta na sa bahay namin si Anya. Doon na kami sa kwarto namin ni Sarah gumawa ng project para walang storbo. Sinabihan ni mama si Sarah na huwag muna itong magpupunta sa kwarto dahil meron kaming ginagawa ng kaklase ko. Sumunod naman si Sarah at para malibang siya ay nagsalang si mama ng palabas na cartoons sa aming DVD player. Minsan kasi kahit pagsabihan si Sarah ay nagiging makulit siya, Papa Dudut.
Nagawa naman naming tapusin ni Anya ang project namin pero ginabi na siya. May napansin lang ako kay Anya habang gumagawa kami ng project. Balisa siya at parang hindi mapakali. Hindi ko na lamang yon binigyan ng kung anong kahulugan. Ako na rin ang nagtabi ng project namin para ako na ang magdadala noon sa Monday. Kinagabihan habang natutulog na kaming lahat ay bigla akong nalimpungatan. Tapos ay narinig ko na parang kinakalog ng kung sino yung alkansya ko. Sigurado ako na alkansya ko yon kasi alam ko ang tunog noon kapag kinakalog yon. Yung alkansya kasi ni Sarah ay gawa sa plastic habang yung sa akin naman ay babasakin kaya magkaiba talaga sila ng tunog. Ang unang pumasok sa isipan ko ay pinapakialamanan na naman ng kapatid ko ang alkansya ko kaya nagmamadali akong bumangon at binuksan ko ang ilaw. Sakto nagpagbukas ko ng ilaw ay nawala yung tunog at nagtaka ako. Kasi nakita ko si Sarah na nakahiga na at tulog na tulog, Papa Dudut. Ang sunod kong ginawa ay binuksan ko ang cabinet para i-check yung alkansya. Hindi naman yun nagalaw. Kung ano yon nang ilagay ko ay ganun pa rin ang pwesto. Bago ang lahat mga ka-online, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. Thank you po sa mga sumusuporta sa amin at nakasubscribe na. Sa mga hindi pa, malaking thank you sapagkat na-appreciate po ninyo ang aming pinaghihirapan dahil kayo po ay nakasubscribe na sa ating pagpapatuloy. Takang-taka talaga ako sa nangyari na yon, Papa Dudut. Wala akong mahanap na explanation kung paanong narinig ko na kinakalog yung alkansya ko pero wala naman palang gumagalaw noon. Bumalik ako sa pagkakahiga na balot ng pagtataka. Hindi agad ako nakatulog ng gabing yon sa pag-iisip. Hindi ko rin kasi masisisi si Sarah na siya ang kumalog ng alkansya ko kasi tulog siya. Sobrang imposible na naibalik niya kaagad ang alkansya ko sa cabinet at nagkunwaring natutulog. Wala akong kalam-alam ng time na yon na meron palang bumabalot na kababalaghan sa alkansya na yon, Papa Dudut. At simula pa lamang yon ng mga nakakakilabot at hindi may paliwanag na pangyayari sa buhay ko. Pagdating ng Monday ay pumasok ako sa school na dala ang project na ginawa namin ni Anya. Nilapitan ko kagad si Anya at nag-usap kami. Napansin ko na parang hindi siya okay at ang lamlam ng kanyang mga mata. Okay ka lang ba? Parang may sakit ka, Anya, sabi ko sa kaibigan ko. Pag-alis ko kasi sa inyo noong Saturday, pagdating ko sa bahay ay nilagnat ako. Shivani, sa totoo lang ay ang bigat ng pakiramdam ng bahay ninyo. Hindi okay sa akin ang vibes doon, ang sabi pa ni Anya. Paanong mabigat? Hindi kita maintindihan, ang nagtataka kong tanong. Yung feeling na merong multo sa isang bahay, ganon ang nafe-feel ko. Tugon pa ni Anya. Uy, grabe ka, walang multo sa bahay no? Ang natatawa kong tanggi. Meron talaga, Shivani, hindi ko ugali ang gumawa ng kwento. Iba talaga ang pakiramdam ko sa bahay ninyo. Sobrang bigat? Sabi pa ni Anya. Inamin sa akin ni Anya na nakakaramdam siya ng mga kaluluwa pero hindi siya nakakakita. Kung napansin ko raw ay balisa siya habang gumagawa kami ng project. May narinig daw siya sa bahay namin na parang naglalakad sa loob ng kwarto. Tapos pakiramdam niya ay lalagnatin na siya ng oras na yon. Gusto na nga raw sana niyang umuwi pero hindi pa kasi kami tapos sa project namin. Kaya bago raw siya umuwi sa kanila ay dumaan muna siya sa isang grocery store kahit na wala siyang bibilhin. Baka raw kasi sumama o sumunod sa kanya sa bahay nila yung kaluluwa na nasa bahay namin. Parang kapag nagpunta raw sa isang patay, pagpagdaw ang tawag sa ganon. Medyo naniwala naman ako sa sinabi ni Anya at nabanggit ko rin sa kanya yung nangyari sa akin na habang naglilinis ako ng alkansya ko ay may mabilis na naglakad palapit sa akin tapos ay biglang nawala. Pati yung pagtunog ng alkansya ko habang natutulog ako ay ikinuwento ko rin kay Anya. Hindi ba tama ang kutob ko? Meron talagang multo sa bahay ninyo. Kaya mag-ingat kayo ha. Para kasing hindi maganda ang feeling ko sa kasama nyo doon eh. Paalala pa ni Anya. Ibig sabihin may chance na may gawin siyang masama sa amin? O kaya isaktan niya kami?
Kinakabahan kong tanong. Hindi ko alam eh. Basta mag-iingat na lang kayo palagi, saka magdasal kayo for protection. Ang turan pa ni Anya. Kinikilabutan naman ako sa sinasabi mo, Anya. Baka naman joke time ka lang ha. Wika ko. Hindi ako nagbibiro. Ikaw na mismo ang nakapagsabi na meron kang experience doon na kababalaghan, hindi ba? Ang sabi pa ni Anya. Nang malaman ko yon ay natakot ako para sa akin at sa pamilya ko, Papa Dudut. Kahit pa paano ay naniniwala ako kay Anya kasi meron din akong hindi maipaliwanag na experience sa bahay namin yon. Ang problema ko lang ay hindi ko alam kung paano ko yon sasabihin sa mga magulang ko nang hindi lalabas na gumagawa lamang ako ng kwento. Siyempre gusto kong maniwala sila. Pero may duda pa rin ako kahit papaano kaya ang naisip ko. Kapag may nangyari na naman na kababalaghan ay saka ako magsasabi kina mama at papa. Pero hanggat wala pa ulit ay mananahimik na lamang muna ako. Sinunod ko rin ang payo ni Anya na pagdarasal at inugali ko na ang magdasal bago ako matulog. Kaya lang ay ang hindi ko alam ay kung paano ako mag-iingat at poproteksyonan ang pamilya ko laban sa isang kalaban na hindi ko naman nakikita. Simula nang sabihin sa akin ni Anya ang nararamdaman niya sa bahay namin ay naging paranoid na ako kapag nandun ako sa bahay namin, Papa Dudut. Kuminsan kapag mag-isa ako lalo na kapag gabi at naghugas ako ng pinggan ay panay ang lingon ko kasi feeling ko ay merong nakatayo sa tabi at likuran ko. Ganon ang naging epekto sa akin ang bagay na yon. Matagal din na hindi na nasundan yung pagpaparamdam sa akin kaya kahit paano ay naisip ko na okay na ang lahat. O kaya ay may chance din na baka hindi rin totoo ang sinasabi ni Anya. Pero hindi pa rin ako tumigil sa pagdarasal. Tungkol naman sa Arkansas ay patuloy pa rin ako sa paghuhulog ng barya doon. Kampante na rin ako na hindi yon papakialamanan ni Sarah kasi meron na siyang sarili niyang alkansya. Nagtatalo pa rin ang isipan ko sa gagawin ko kapag napuno ko na ang aking alkansya, Papa Dudut. Kung babasagin ko ba yon o hayaan ko na lamang na puno yun ang barya. Pwede ko naman kasing i-display na lamang yon sa kwarto lalo na tiwala na ako na hindi isang laruan ang tingin doon ng kapatid ko. Hanggang sa dumating na nga ang time na napuno ko na ng barya ang alkansya na yon. Sobrang saya ko. Pero hindi ko muna yon binasag kasi nangihinayang talaga ako sa kakyutan ng alkansya. Napagdesisyonan ko na saka ko na lamang yon babasagin kapag kailangan ko na ng pera. Ang ginawa ko ay ginawa ko yung display sa kwarto namin. Pinatong ko yon sa side table ko. At isang araw ay nangyari na nga ang aking hindi naasahan. Sunday noon, wala akong pasok sa school. Nasa sala ako ng hapon na yon habang kumakain ng merienda at nanonood ng TV. Si Sarah alam ko ay nasa itaas siya dahil pinapatulog pa siya ni na mama kapag ganong oras. Habang libang na libang ako sa panonood ng TV ay nagulat ako nang may narinig akong nabasag na kung ano sa itaas. Kinabahan ako at ang alkansya ang unang pumasok sa isipan ko. Napatakbo ko paakyat sa itaas at hindi nga ako nagkamali kasi pagpasok ko sa kwarto namin ay nakita ko si Sarah na nakatayo malapit sa aking kama. Nasa panaan niya ang alkansya ko na basag na at nagkalat na ang baryang laman sa sahig. Talagang nagdilim ang paningin ko ng oras na yon, Papa Dudut. Galit at inis ang agad kong naramdaman. Sinagawan ko si Sarah at nilapitan ko siya. Sa sobrang galit ko, Papa Dudut, ay nahila ko sa braso si Sarah at napalo ko siya sa puwetan niya. Agad na umiyak si Sarah at agad akong nagsisi kung bakit ko yun ginawa. Natakot din ako kasi for sure ay ako pa rin ang mapapagalitan ni Mama kahit si Sarah ang may kasalanan. Pagkayak ni Sarah ay nagmamadaling dumating si Mama at nagsumbong sa kanya si Sarah na pinalo ko siya. "Shivani, bakit mo naman pinalo ang kapatid mo?" Sigaw ni Mama sa akin habang nakayakap si Sarah sa kanya. "Paano? Binasag niya ang alkansya ko, Ma. Hindi ko nga yan binabasag tapos siya lang ang sisira." Naiyak na rin ako ng time na yon. Punong-puno naman yan alkansya mo, matagal na, hindi ba? Ano bang ginagawa sa alkansya kapag puno na? Ang sabi ni Mama habang pinagtatanggol niya si Sarah. "Kahit na, akin naman po yan. Kaya ako rin po ang masusunod kung kailan ko yan babasagin." Katwiran ko. Ano pang magagawa mo, basag na? Itago mo na lang yung pera mo. Kung gusto mo, ako ang
magpapapalit niyan sa bangko para maging buo. Linisin mo na yung alkansya mo at baka makasugat pa yan ang paa, ang sabi ni mama. Inutusan ni mama si Sarah na humingi ng sorry sa akin at humingi naman ng sorry sa akin ang kapatid ko. Pero hindi noon napawi ang sama ng loob ko kasi wala pa talaga sa plano kong basagin ang alkansya ko. Pero gaya ng sinabi ni mama ay wala na akong magagawa kasi basag na nga siya. Hindi ko naman pwedeng buuin yon ulit kasi useless lang. Wala na akong choice kundi ang ligpitin ang nabasag kong alkansya at itapon yon. Inipon ko ang mga baryang naipon ko after kong itapon ang nabasag na alkansya. Medyo naiiyak pa rin po ako, Papa Dudut. Siniguro ko rin na wala nang natira na maliit na piraso ng bubog para iwas aksidente na rin. Lalo na kapag si Sarah ang nabubog. For sure, ako na naman ang mapapagalitan. Sinort ko ang mga barya. Pinaghiwalay ko ang piso, 5 piso at 10 piso. Habang ginagawa ko yun ay meron akong nakitang mga lumang barya at isang papel na nakatupi na halatang luma na rin. Alam ko kaagad na yon ay nagmula sa orinal na laman ng alkansya bago ko yon makuha. Na-curious ako kung anong nakasulat sa papel kaya binuksan ko yon. Hindi ko pa alam nung time na yon pero sa pagkakaalala ko ay parang Latina words ang nakasulat. May mark din na parang natuyo na dugo yung papel pero hindi ako 100% sure kung dugo nga ba siya talaga o hindi. Hindi ko alam kung bakit ko tinago ang lumang barya at yung papel sa cabinet ko, Papa Dudut. Nilagay ko naman sa maliit kong bag ang mga barya at ibinigay ko yon kay mama para kapag nagpunta siya sa bangko ay mapapapalitan na niya. Kinagabihan habang nakahiga na ako sa kama ay iniisip ko pa rin yung nabasag kong alkansya. Nag-wish pa nga ako na sana ay makakita ako ng ganong alkansya kapag nagpunta kami ni mama sa mall o kaya ay sa palengke. Cute na cute talaga ako sa alkansya na yon, Papa Dudut. Medyo inaantok na ako nang magulat ako kasi may narinig akong kumakalansing na mga barya na parang nakalagay sa alkansya. Inaninag ko sa dilim si Sarah kasi baka kinakalog niya ang alkansya niya. Baka nag-iingay siya para buwisitin ako. Pero naaninag ko na nakahiga si Sarah at mukhang tulog naman siya. Napatayo ako at binuksan ko ang ilaw at baka meron akong makita na dahilan ng naririnig ko. Patuloy pa rin ang pagkalansing ng mga barya. Pinakinggan ko ng mabuti kung saan yun ang gagaling at nagtaka ako lalo kasi parang naririnig ko yon sa loob ng aking cabinet, Papa Dudut. Nagtapang-tapangan na lamang ako na buksan yung cabinet pero wala naman akong nakita. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon kasi isa yon sa nangyari sa buhay ko na talagang nakaramdam ako ng matinding takot. Simula nang mabasag ang lumang alkansya ay mas naging matindi na ang pagpaparamdam at kababalaghang nangyayari sa bahay namin, Papa Dudut. May isang gabi na nagising si Sarah at sumisigaw siya at takot na takot. Sinasabi niya na meron siyang nakikitang babae na nakatayo sa isang sulok ng kwarto at nakatingin daw ito sa kanya at galit na galit. Napagalitan pa nga ako ni mama ng gabing yon dahil ang akala niya ay ako ang babaeng nakita ni Sarah at tinatakot ko lamang ang kapatid ko. Ano namang ginawa mo sa kapatid mo, Shivani? Bakit tinatakot mo? Alam mong matatakotin yan. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan yung nabasag mong alkansya at gumaganti ka sa kanya? Galit na tanong ni mama sa akin. Hindi ko pa tinatakot si Sarah, nakahiga po ako at tulog na. Nagising nga ako sa pagsigaw niya eh. Baka nag-iinarte lang po yan o kaya nananaginip. Paliwanag ko. Buti na lamang at hindi nagsinungaling si Sarah at sinabi niya kay mama na hindi ako ang babaeng nakita niya. Ang naisip ni mama ay baka nga tama ako na nananaginip lamang ang kapatid ko. Pero ng oras na yon ay ibang nasa isipan ko, Papa Dudut. Nagkaroon ako ng hinala na yon ang sinasabi ni Anya na nararamdaman niya nang magpunta siya sa bahay namin. Baka nga tama si Anya na merong multo sa aming bahay. Pero nagdalawang isip akong sabihin yon kay mama kasi baka kung ano pa ang isipin niya sa akin. Hanggang sa naulit ang nangyaring yon kay Sarah, Papa Dudut. Dalawang magkasunod na gabi na bigla siyang magigising at sisigaw na merong babae sa aming kwarto. Kinabukasan pa nga ay nilagnat na naman ang kapatid ko at nagdidelirio na naman siya kaya nadala naman siya sa ospital.
Mas naging malala ang lagnat ni Sarah sa pagkakataon na yon kaya mas naging matagal ang pagstay niya sa ospital. Sumakto pa na weekend kaya nag-request sa akin si mama na baka pwedeng ako muna ang magbantay kay Anya kasi ilang araw na siyang nandun at wala siyang pahinga. Sinabi niya sa akin ang mga dapat kong gawin at pumayag na rin po ako kasi naaawa na ako sa nanay ko, Papa Dudut. Gabi ako nagbantay kay Sarah sa ospital. Sina mama at papa lamang ang nasa bahay noon. Sinabihan ako ng isang doktor na bukas ay pwede nang makalabas si Sarah at sabihin ko raw yon sa nanay ko. Hindi ko alam kung bakit habang nandun ako sa ospital ay kinakabahan ako. Yung pakiramdam na parang may masamang mangyayari. Pagsapit ng umaga bandang 9:00 ay dumating na si mama sa ospital. At sinabi ko sa kanya na pwede na palang makalabas si Sarah sa ospital. Tapos sa bahay na lamang magpagaling at iinom ng gamot. May napansin ako kay mama. Parang kulang siya sa tulog at mukhang pagod na pagod. Nakapagtataka kasi alam ko na magpapahinga siya sa bahay pero parang mas lalo siyang nagmukhang pagod. Kaya tinanong ko siya kung okay lang ba siya at doon na siya nagkwento na nangyari noong nakarang gabi na talagang nagpataas ng balahibo ko. Ayon kay mama ay may nangyaring nakakatakot sa bahay namin. Nauna na raw na umakyat si Papa sa kwarto nila dahil may mga kailangan pa siyang gawin. Nang pakyat na raw siya sa hagdanan ay may narinig siyang naglalakad ng mabilis sa itaas. Pero hindi niya yon binigyan ng pansin kasi ang iniisip niya ay si Papa yon. Pero pag akyat niya raw sa itaas ay natakot siya nang may nakita siyang babaeng sobrang puti ng mukha na nakasuot ng itim na bestida. Hawak daw nito yung alkansya ko na nabasag. Yakap-yakap daw ng babae. Pagkakita raw ni mama sa babae ay bigla itong tumakbo ng mabilis papasok sa kwarto namin ni Sarah. Nalaman niya na hindi tao ang babaeng yon kasi tumagos daw sa pinto ng kwarto naming magkapatid. Sa nalaman kong yon kay mama ay naisip ko na baka merong connect ang lumang alkansya na nakuha ko sa stock room dahil sa yung babaeng nakita ni mama ay hawak daw ang alkansya. Inamin ko na kay mama na may kinuha akong gamit doon sa stock room na pagmamay-ari ng dating nakatira at yun nga ay yung alkansya. Sinabi ko rin na tinabi ko yung laman ng alkansya na mga barya at yung papel na may nakasulat na Latin. Inasahan ko nang papagalitan ako ni mama, aniya ay sobrang tigas ng ulo ko. Kaya raw siguro may nakikitang babae si Saray dahil eto ang bumasag doon sa alkansya. Pagka-uwi namin sa bahay ay itinapo namin kagad ang mga barya at papel na nasa alkansya. Umasa kami na sa ginawa namin yon ay mawawala na rin sa bahay ang babaeng yon, Papa Dudut. At simula noon ay hindi na siya nagpakita sa kahit na sino sa amin. Hindi na rin nagigising si Sarah sa gabi dahil meron siyang nakikitang babae sa kwarto. Pero minsan ay nararamdaman pa rin namin siya, Papa Dudut. Alam namin na nandun pa rin siya sa bahay namin at until now ay wala kaming ideya kung sino siya at ano nga ba ang nangyari sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Lubos na gumagalang, Shivani. Kung hindi sa atin ang isang bagay at gamit, lalo na kung hindi natin alam ang history nito, ay mas makakabuti na huwag na lamang natin po itong kunin o angkinin. Sadyang maraming bagay at pangyayari sa ating mundo ang mahirap na bigyan ng paliwanag. Maari kasi na merong dalang panganib ang bagay na ito at maganda na maging maingat na lamang tayo. Maaring gustong-gusto mo ang bagay na yon pero tandaan natin na mas marami pang bagay na mas maganda ang totoong nakalaan para sa atin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Tawagin mo na lamang ako sa pangalan na Ruth. Ako po ay 38 years old na sa ngayon at merong 2 anak. Masasabi ko na ang ikakwento ko ay nakakatakot dahil kahit sino siguro ang makaka-experience ng nangyari sa pamilya ko ay matatakot. Ang aking asawa na itatago ko sa pangalan na Arthur ay nagtatrabaho bilang isang warehouse team leader. Sapat naman ang sahod niya sa pangangailangan naming lahat. At may nasisave din kami kahit na papaano.
Talagang plinano namin na 2 lamang ang aming anak. Parehas kasi kaming galing sa malaki at mahirap na pamilya. Kaya noong magkasintahan pa lamang kami ay sinabi namin na 2 lamang ang magiging anak namin kasi baka hindi na namin mabigyan ng sapat na atensyon ang aming magiging anak kapag sobrang dami na nila. Yun naman po ang opinyon lamang naming mag-asawa at hindi kami tutol sa mga mag-asawa na gusto ng malaking pamilya. Wala kaming pagsisisi ni Arthur sa desisyon naming yon. Bago rin kami nagpakasal ay talagang siniguro namin na meron na kaming sariling bahay. Kumuha kami ng bahay sa pamamagitan ng pag-loan sa bangko at ang kinuha namin, Papa Dudut, ay isang bungalow style na bahay na merong 3 kwarto at medyo malaki ang lote, Papa Dudut. Hindi pa man kasi nauuso ang plantita ay mahilig na akong magtanim ng mga halaman. Pinili talaga namin ang may bahay na may lugar ang hobby ko sa pagtatanim, Papa Dudut. Natuwa ako kasi sinusuportahan ako ni Arthur, ang gusto ko na yon at ganong klase ng bahay ang kinuha niya. Sa bahay na yon nagsimula ang panibagong chapter sa buhay namin ni Arthur. Pagkatapos naming may kasal ay doon na kami nanirahan. Paunti-unti ay nakakabili kami ng mga gamit hanggang sa nabuntis na ako sa una naming anak na si Arky. Hindi muna namin sinundan si Arky at noong 8 years old na siya, namin sinundan. Si Angel naman ang aming naging bunso. Nung bago pa lamang kami sa subdivision na yon ay kakaunti pa lamang ang nakatira sa street namin. Kaya habang nagkakaroon ng mga tawang bawat bahay doon, ay nakikilala agad namin. Halos lahat ng may-ari ng bahay sa street na yon ay kakilala ko at ang iba ay naging kaibigan ko na rin. Tahimik din sa lugar namin noon, Papa Dudut. Walang masyadong gulo na nangyayari kaya hindi nakapagsisisi na yon ang lugar na pinili namin ang asawa ko para bumuo ng pamilya. Sa ganoong lugar ko kasi gustong lumaki ang mga anak namin. Nang may panganak ko na si Angel ay ang sumunod na plano namin ni Arthur ay ang magkaroon kami ng sariling sasakyan. Medyo malayo kasi ang school ni Arky mula sa bahay namin. Total ay sabay lang sila ni Arthur. Nang pagpasok ay pwedeng ihatid muna ni Arthur si Arky sa school bago siya magpunta sa kanyang trabaho. Natupad naman namin yon at nakapag-loan si Arthur ng sasakyan sa bangko. Para makatulong ako sa pagpasok ng pera sa aming pamilya, ay naisipan kong pagbigyan pa ng pansin ang aking mga halaman at ipagbenta ang mga yon. Ginamit ko rin ang talent ko sa pagluluto ng mga ulam at nagpapa-order din ako ng mga ulam na lutong bahay sa mga nakatira sa aming subdivision. Malit man ang kita sa ganoon, at least ay meron pa rin kita. Ang maliit naman kapag naipon ay malaki din, Papa Dudut. Kahit papaano ay nakatulong naman ang ginagawa ko na yon sa mga gastusin namin sa bahay. Kailangan rin kasi naming magtipid lalo na at may sasakyan at bahay kaming binabayaran kada buwan bukod pa sa mga bills, pagkain at pag-aaral ni Arky. Gaya ng sinabi ko ay tahimik ang buhay namin sa subdivision na yon. Nasira lamang ang katahimikan na yon nang may bagong mag-asawa na lumipat sa bahay na katabi namin, Papa Dudut. Noong tumira kami sa bahay na yon ay talagang house for rent na ang bahay na nasa aming kaliwa. Gaya rin yon ang design ng aming bahay pero mas maliit lang ang kanilang lot area. Kaya paiba-iba ang tumitira doon. Halos 1 taon lamang ang itinagal ng mga nangungupahan doon tapos ay napapalitan na naman ng bago. May chismis kasi na meron daw pinatay na mag-ina sa bahay na yon. Nung hindi pa kami nakatira roon ay pinasok daw ng masasamang loob. Pinagnakawan, pinagsamantalahan at pagkatapos ay pinatay. Siguro daw kaya walang nagtatagal ay dahil patuloy na nagmumulto ang mag-ina sa bahay na yon. Wala naman akong naririnig na kwento mula sa ilang tumira sa house for rent na yon na meron silang nakakatakot na experience sa bahay na yon, Papa Dudut. May ilan lang din naman akong naging ka-close sa mga tumira doon at kapag tinatanong ko sila,
kung meron bang nagpaparamdam o nagpapakita ay wala ang nagiging sagot nila sa akin. Kaya ang naisip ko ay baka wala naman talagang multo roon o kaya ay wala naman talagang pinatay sa bahay na yon, Papa Dudut. Bago dumating ang sinasabi kong mag-asawa na siyang naging dahilan ng pagkasira ng tahimik naming buhay, ay mag-anak ang nakatira sa house for rent na yon. Meron din silang 2 anak pero mga teenager na. Medyo nakakausap ko sila at isa rin sila sa suki ko sa mga niluluto kong ulam. Kaya medyo nalungkot ako nang malaman kong umalis na pala sila. Ilang buwan din na nabakante ang paupahang bahay na yon. Dati kasi wala pang 1 buwan ay meron na kaagad na pumapalit na bagong uupa doon. Aba, ang tagal na yata walang nakatira sa kapitbahay mo ano? Sabi sa akin ni Elena na isa sa mga kaibigan ko sa street namin, Papa Dudut. Magkatapat lamang ang bahay namin. Kaya nga hindi na yon papaupahan? Turan ko. Aba malay ko, ako ba ang may-ari ng bahay na yon? Biro pa ni Elena. Siyempre nasanay ako na mabilis na nagkakaroon ng tumitira sa bahay na yon pero ngayon ay magta3 buwan na at wala pa. Wika ko. Mali mo naman may inaayos lang din sa bahay. Nung 1 linggo kasi ay may mga lalaki nagpupunta dyan. Mukhang mga electrician. May dalang hagdan at kung ano-anong gamit. Ang sabi pa ni Elena. Porket may hagdan, electrician na kaagad. Pero sana kung sakali na may bagong titira sa bahay na yon ay yung mabait at tahimik. Mahirap kapag maingay ang kapitbahay ko ngayon lalo na at meron akong baby na palaging tulog. Sambit ko naman. Hindi ko namalayan ang paglipas ng mga araw at isang umaga. Paglabas ko ng bahay para magdilig ng mga halaman ko ay nakita ko na merong isang van na nakahinto sa harapan ng bahay na pinapaupahan. May isang babae at lalaki na nagtutulong na magbaba ng mga gamit mula sa van. Kaya nalaman ko kaagad na meron na palang bagong titira sa bahay na yon. Mukha naman silang mabait Nang makita kasi ako ng babae ay ngumiti siya sa akin at nagpakilala siya sa akin bilang si Lolita. Habang ang asawa naman niya ay si Francis. Sa tingin ko ay bago pa lamang silang mag-asawa kasi mukha pa silang mga bata. Siguro ay bata lamang sila sa akin ng ilang taon. Naalala ko tuloy sa kanila kami ni Arthur nung panahon na bagong lipat din kami sa bahay namin. Ganon din kami. Kaming 2 lamang ang naghahakot ng mga gamit namin at wala kaming katulong. Dahil sa naramdaman kong mabait si Lolita at Francis ay nag-offer ako na baka gusto nilang tulungan sila ni Arthur pero tumanggi si Lolita. Nakakahiya raw. Kakalipat pa nga lang daw nila ay hihingi agad sila ng tulong. Medyo natakot lamang ako nang sinabi niya na saka na lamang sila hihingi ng tulong sa amin kapag may pumapatay na raw sa kanila. Kahit ba binawi niya yon sa pagsabi ng joke lang ay hindi pa rin nawala ang takot ko sa sinabi niya. Pagkatapos kong magdilig ay hindi pa rin tapos si Lolita sa pagbaba ng mga gamit nila. Habang kumakain kami ng almusal ay binabanggit ko kay Arthur na meron ng bagong nakatira sa bahay na nasa kaliwa namin. Hindi naman masyadong interesado sa mga ganong bagay ang asawa ko. Kaya ang nasabi lang niya ay sana raw ay mabait at hindi magdala ng gulo sa lugar namin. Sabi ko ay mukhang hindi naman kasi mukhang mabait yung mag-asawa kasi silang unang bumati sa akin ang makita nila ko. Kinagabihan ay kumatok ako sa bahay nila Lolita at dinalhan ko sila ng ulam na niluto ko bilang pa-welcome sa kanila. Nasilip ko na magulo pa ang ayos ng kanilang bahay. Nakatambak lang ang mga gamit nila sa kung saan-saan pero inisip ko na baka napagod na sila. Kaya sa ibang araw na lamang nila yon aayusin. Mabilis na kumalat sa street namin ang tungkol sa paglipat ni Lolita at Francis sa bahay nila sa tabi namin, Papa Dudut. Nang muli kaming magkaroon ng chance na magkausap ni Lolita ay tinanong niya ako kung totoo ba na meron daw pinatay na mag-ina sa bahay na inuupahan nila. May nakapagsabi na pala kagad sa inyo ng chismis na yon.
Ang natatawa kong sabi. Oo, 2 days pa lang kami rito pero 2 tao na agad na nagsabi sa akin. So totoo nga? Tanong ulit ni Lolita. Gaya ng sinabi ko, chismis lang naman yun. May ilang tumira na dyan na natanong ko na rin sa bagay na yon at ang sabi nila, wala naman nagpaparamdam sa kanila. Kaya baka hindi rin totoo. Yung sinabi kasi nilang patayan nangyari nung wala pa kami rito. Tugon ko kay Lolita. Ay ganun ba, sayang? Akala ko meron talaga. Umasim ang mukha na sabi pa ni Lolita. Nagtaka ako sa naging sagot ni Lolita. Ang sabi niya ay parang exciting daw manirahan sa isang bahay na merong dark past. Kagaya raw ng mga pinatay tapos ay magpaparamdam sa kanya ay yung kaluluwa ng pinatay. Nang mapansin ni Lolita na hindi maipinta ang mukha ko ay tumawa siya at sinabi niyang nagbibiro lamang siya. Pero hindi ko naramdaman na nagbibiro siya, Papa Dudut. Kaya mas naging weird ang tingin ko sa kanya. Pero dahil sa kapitbahay ko siya at bago sila sa lugar na yon ay kailangan ko siyang pakisamahan. Kailangan ay maramdaman niyang welcome sila ng asawa niya sa lugar na yon, lalo na sa street namin. Isang gabi habang kumakain na kami ay narinig ko ang boses ni Lolita na tumatawag sa akin. Nilabas ko siya. Yun pala ay meron siyang dalang ulam para sa amin. Nakalagay yon sa plastic container na hindi naman gaanong kalaki. Kalderetang baka raw yon at specialty ni Francis. Na-realize niya raw kasi na hindi pa nila kami nabibigyan ng niluluto nila. Parang ganti niya yon sa pagbibigay ko sa kanila ng ulam noong first night nila sa bahay nila. Ipinagbalaki pa ni Lolita sa akin ang pagkain na yon. Marami raw alam na lutuin ng asawa niya. At sa mga susunod na araw ay ipapatikim nila sa amin ng aking pamilya para mapatunayan niya na masarap talagang magluto si Francis. Nagpasalamat ako kay Lolita at ang sabi ko ay ibabalik ko na lamang ang lagayan niya ng pagkain mamaya o kaya ay bukas ng umaga. Umalis na siya pagkatapos naming mag-usap. Excited pa akong dinala at sinabi sa pamilya ko na binigyan kami ni Lolita ng ulam na kalderetang baka. Kumuha na ako ng bowl at nang buksan ko ang plastic container ay naamoy ko kagad na parang panis na yung pagkain. Inamoy ko pa yon ng malapitan at doon ko na siguradong panis na nga yung kaldereta. Nakita ko rin na medyo iba na ang kulay ng karne na para bang sobrang tagal na noon. Hindi ko alam ang iisipin ko nang malamang kong panis na ang kalderetang ibinigay ni Lolita sa amin. Sinadya niya ba yon o hindi niya lang ba napansin na hindi na yon pwedeng kainin? Kung sinadya man niya yon ay wala akong nakikitang reason para gawin yon ni Lolita. Sa ilang araw simula nang lumipat sila sa bahay na yon ay wala akong natatandaan na ipinakita ko sa kanilang masama. Nagtaka na si Arthur kung bakit hindi ko pa iserve ang kaldereta. Sinabi ko na panis na yon at mukhang hindi napansin ni Lolita ang ibinigay niyang panis na kaldereta. Ganon ang sinabi ko para naman hindi na mag-isip ng kung ano-ano ang asawa ko. Ang ginawa ko ay nilagay ko sa plastic yung kaldereta at itinapon ko na sa basurahan namin na nasa likuran. Baka kasi kung sa basurahan sa harapan ng bahay ko itapon at makita pa ni Lolita, iisipin ko rin naman ang mararamdaman niya, Papa Dudut. Ugali ko na sa gabi na buwabangon ako sa pagtulog para gumamit ng banyo. Paglabas ko ng banyo ay may narinig akong kumakaluskos sa may likod ng aming bahay. Binuksan ko ang back door at may nakita akong pusa na kinakalkal ang aming basurahan. Kinakain niya yung kalderetang itinapon ko. May ilang basura na rin na nagkalat kaya itinaboy ko yung pusa. Inayos ko muna yon at nilagyan ko ng bato ang takip ng basurahan para hindi na yon mabuksan ng pusa bago ako bumalik sa pagtulog. Kinabukasan pagkatapos naming mag-almusal ay naalala ko yung plastic container na pinaglagyan ng ulam ni Lolita. Kinuha ko yon at nagpunta ako sa bahay ni Lolita para ibalik yon. Wala palang gate ang bahay nila kaya diretsyo katok na ako. Si Lolita ang nagbukas sa akin ng pintuan at binalik ko na sa kanya yung lalagyan ng pagkain. Kumusta? Ano masasabi niyo sa kaldereta ni Francis? Tanong ni Lolita tapos ay ngumiti siya ng malaki. Masarap siya, malasa. Nagustuhan din ng asawa ko pag sisinungaling ko.
Sabi ko na nga ba't hindi ako mapapahiya eh. Hayaan mo, sa susunod ay magbibigay ulit ako sa inyo ng ulam kapag nagluto si Francis, ang sabi pa ni Lolita. Nagpasalamat ako kay Lolita bago ako bumalik sa bahay. Ayoko lang kasi na sumama ang loob ni Lolita. Sa pag-iisip ko noong nakaraang gabi ay naisip ko na hindi talaga alam ni Lolita na panis na yung naibigay niyang pagkain sa akin kasi wala siyang dahilan para gawin yon sa amin ng intentionally, Papa Dudut. Baka pagod lang siya o kung ano kaya kahit papaano'y naiintindihan ko siya sa part na yon. Makalipas nga ang ilang araw ay nagreklamo sa akin si Arthur dahil sa mabahong amoy sa aming bahay. Baka raw may patay na daga sa kung saan. Hindi kasi maganda yon lalo na at meron kaming baby. Halos ilang oras kaming naghanap sa bahay ng patay na daga pero wala kaming nakita. Hanggang sa tumakbo si RK sa akin palapit at sabi niya ay meron daw patay na pusa sa likod ng aming bahay. Totoo nga ang sinabi ni RK dahil meron doong patay na pusa na nagsisimula ng mabulok. Bigla akong kinilabutan nang malaman ko na yon ang pusang nakita kong nangangalkal ng basura namin at kinain yung kaldereta na ibinigay ni Lolita. Sinabi ko yon kay Arthur at aniya ay baka nalaso ng pusa kasi panis na yung pagkain na yon. Agad naming nilibing ang pusa at nilalima namin ng hukay para hindi na siya mangamoy at magkaroon din siya ng maayos na libingan. Kumusta na pala yung bago ninyong kapitbahay? Nakikita ko kayo na nag-uusap ng babae ah. Sabi sa akin ni Elena nang magkausap kami isang umaga sa bahay. Okay naman sila, mukhang mabait, sagot ko. Anong trabaho ng mag-asawa na yon? Para kasing hindi ko sila nakikitang umaalis. O sisa pa ni Elena. Hindi ko pa naitatanong eh. Umaalis sila palaging magkasama. Hindi mo lang siguro natsitsyempohan. Baka merong business o kung ano. Turan ko. Sa totoo lang Papa Dudut ay curious din ako kung ano nga ba ang trabaho nila Lolita at Francis. Nahiya kasi ako magtanong at baka isipin nila na chismosa ako. Kung malalaman ko man yon, dapat ay silang kusang magsabi sa akin. Habang tumatagal sina Lolita sa bahay na inuupahan niya ay mas marami akong napapansin sa kanila na kakaiba. May isang beses na nakita ko na may 5 lalaki na kumatok sa bahay nila at pinagbuksan yon ni Lolita. Isang beses sa isang linggo ay dumadalaw ang mga lalaking yon sa bahay ni na Lolita at palaging gabi silang nagpupunta. Nung una akala ko ay bisita lamang nila pero nagkaroon ako ng pagtataka ng maging every week na ay nagpupunta ang mga lalaking yon, Papa Dudut. Kung minsan pa nga ay naririnig ko silang kumakanta ng sabay-sabay at hindi ko maintindihan ang salita na ginagamit nila sa kanta nila. Medyo nakakakilabot din yung paraan nila ng pagkanta. May isang beses pa nga na nakita ako ni Lolita nang papasukin niya ang mga lalaki sa bahay nila. Ngumiti siya sa akin at kumaway. Yung ngiti niya, ang creepy. Hindi normal na ngiti. Parang merong ibig sabihin. Kinabukasan habang nagdidilig ako ng mga halaman ay nilapitan ako ni Lolita. Nakita mo pala ang mga bisita ko kagabi, sabi niya. Oo, mga kamag-anak ninyo? Tanong ko. Hindi, mga kaibigan namin yun ni Francis. Once a week ay nagkakaroon kami ng prayer meeting dito sa bahay. Tuwing Friday ng gabi. Baka gusto mong sumali sa amin, anyaya pa ni Lolita. Sige, subukan ko sa susunod na Biyernes kapag wala akong ginagawa, wika ko. Aasahan ko yan ha. Huwag kang mag-alala, marami kang marirealize kapag sumali ka sa amin, Ruth. Ako rin ang bahala sa iyo, ang sabi ni Lolita bago siya bumalik sa bahay nila. Hindi ko alam pero may kakaiba akong naramdaman sa huling sinabi ni Lolita, Papa Dudut. Para bang may kasamang babalang mga sinasabi niya. Lalo na yung sinabi niya na siyang bahala sa akin. Ayaw ko na sanang tanggapin ang invitation ni Lolita sa sinasabi niyang prayer meeting pero nahiya na ako. Pero baka naman masamain niya kung tatanggi ako. Isa rin kasi yon sa ugali ko na sa tingin ko ay hindi maganda. Yung takot akong tumanggi sa isang tao. Ayoko na merong sumasama ang loob sa akin, Papa Dudut. Hindi na tuloy maalis sa isipan ko ang tungkol sa pag-invite ni Lolita sa akin sa prayer meeting na yon. Arthur,
Inaaya pala ako ni Lolita sa bahay nila sa Biyernes. Prayer meeting daw. Ewan ko, parang kinakabahan ako eh. Kung ako sanang masusunod, ayaw kong pumunta. Bukas na kasi yun. Sabi ko sa asawa ko na nang patulog na kami ng gabing yon. E di wag kang magpunta. Ikaw kasi pinairal mo na naman yung ugali mo na hindi makatanggi. Sabihin mo ay nagsisimba ka tuwing Sunday kaya hindi mo na kailangan na magpunta sa prayer meeting nila, ang sabi pa ni Arthur. Bahala na bukas. Turan ko na lang. Biyernes na, yun ang araw ng prayer meeting ni Lolita sa bahay nila Papa Dudut. Umaga pa lamang ay nag-iisip na ako ng idadahilan kay Lolita para hindi ako makasama sa prayer meeting nila. Iba talaga kasi ang kutob ko ng oras na yon. Hindi magandang kutob. Bandang 6:00 ng gabi tumawag na si Lolita sa labas ng aming bahay. Medyo nag-alangan pa akong lumabas pero nahiya na rin ako na hindi magpakita kay Lolita at maayos na sabihin sa kanya na hindi ako pwede. O ano na, tara na. Ikaw na lang hinihintay namin, Ruth. Nakangiting sabi sa akin ni Lolita. Lolita, may sasabihin sana ako sa iyo. Pero wag mo sanang masamain ha. Pasensya ka na pero hindi kasi ako makakasama sa prayer meeting ninyo ngayon. Masama kasi ang pakiramdam ko. Kagabi pa ako nilalagnat at inuubo. Baka makahawa ako sa inyo eh. Pagsisinungaling ko. Ano ka ba? Okay lang yun. Saka mas maganda nga na sumama ka sa amin ngayon. Ipagdarasal ka namin para mawala ang sakit mo. Alam mo ba dati merong malubhang sakit si Francis? Paulit-ulit lang namin yung pinagdarasal, ngayon magaling na siya. Napagalingan namin si Francis, ikaw pa kayang lagnat lang naman yata, ang sabi pa ni Lolita. Nangihina rin kasi ako eh, pasensya ka na talaga ha. Hayaan mo, sa susunod ay sasama na ako sa inyo. Pagtatanggi ko. Okay, ikaw ang bahala, pero sa susunod ay sasama ka na ha, ang sabi ni Lolita. Sige, magsisimula na kasi kami. Kailangan ko nang bumalik sa bahay. Dugtong niya at nagpaalam na siya sa akin. Nakahinga na ako ng maluwag nang umalis na si Lolita at hindi na niya ako pinilit na sumama sa prayer meeting nila. Pero may konsensya pa rin akong nararamdaman kasi kinailangan kong magsinungaling. Pagbalik ko sa loob ng bahay ay tinanong ako ni Arthur kung ano ang sabi ni Lolita. Ang sabi ko ay naniniwala naman siya sa alibay ko pero sa susunod na Biyernes daw ay dapat sumama na ako. Sa pag-o-observe ko ay inabot ng mahigit 1 oras bago umalis sa mga lalaki nagpunta sa bahay ni Lolita. Nang gabing yun ay talagang kinukulit ako ng utak ko na alamin kung ano nga bang ginagawa ni Lolita sa prayer meeting nila Papa Dudut. Parang may nagbubulong sa utak ko na kailangan kong malaman kung prayer meeting nga ba talaga ang kanilang ginagawa o baka meron pang ibang bagay. Habang nakasalang ang sinaing ko ay pasimple akong lumabas ng bahay. Nagpunta ako sa may gilid ng bahay ni Lolita. Madilim naman doon dahil hindi nila binubuksan ng ilaw sa may harapan ng kanilang bahay. May bintana doon pero nakasarado at wala akong makita. Umikot ako sa kabila, may kaunting awang ang bintana sa parting yon at doon ako sumilip. Naririnig ko na silang kumakanta at hindi ko maiwasan ang taasan ng balahibo sa kantang napapakinggan ko sa loob ng bahay nila Papa Dudut. Kahit sinong tao ay hindi maging handa sa nakita ko Papa Dudut. Inasahan ko na simpleng prayer meeting lamang ang mga yon. Pero hindi nangyari Papa Dudut. Nakahubot-hubad sina Lolita at Francis habang may ginagawa silang kahalayan. Yung 5 lalaki ang kumakanta habang may hawak silang aklat. Nakaikot sila sa mag-asawa at bukod pa roon ay napapaligiran sila ng mga itim na kandila. Sa harapan nila ay may isang rebulto na kulay itim. Nakakatakot yung rebulto. Hindi ko malaman kung anong klaseng demonyo ang rebulto Papa Dudut. Napatras ako at patakbo akong bumalik sa bahay namin at hindi ko alam kung kulto ba yon o isang relihiyon na hindi ko alam ang tawag. Pawisan at shock na shock ako nang makita ako ni Arthur. Tinanong niya ako kung saan ako galing at kumukulo na raw ang sinaing ko.
Napansin na rin niya ang itsura ko ng sandaling yon. Bakit para kang nakakita ng multo? Ayos ka lang ba? Namumutla ka eh. Tanong ni Arthur sa akin. Hindi ka maniniwala sa mga sasabihin ko, turan ko. Di wag mo nang sabihin kasi hindi naman pala ako maniniwala, biro pa ni Arthur. Hindi ako nakikipagbiro. Sumilip ka sa bahay ni na Lolita para malaman kung prayer meeting ba talaga ang ginagawa nila. Sagot ko sa nanginginig na boses. Bakit mo ginawa yun? Pwede ka nilang ireklamo, Ruth, ang sabi pa ni Arthur. Kung hindi ko yun ginawa, hindi ko malalaman na hindi prayer meeting ang ginagawa ni na Lolita. Sambit ko. Bakit? Ano bang ginagawa nila? Curious na tanong ni Arthur. Detalyado kong ikinuwento ang nakita ko sa aking asawa, Papa Dudut. Nanginginig pa rin ang boses ko habang nagsasalita ako kasi hindi ko kayang balikan ang mga nakita ko. Pakiramdam ko ay babangungutin ako sa tuwing maaalala ko yon. Nakita ko sa mukha ni Arthur na kahit siya ay natakot sa ikinuwento ko. Naniwala naman siya sa sinabi ko. Ani ni Arthur ay mabuti na lang at hindi ako pumayag na pumunta sa prayer meeting ni na Lolita dahil baka kung ano raw ang mangyari sa akin. Sinabihan din ako ni Arthur na simula ng gabing yon ay umiwas na kaming lahat kina Lolita na sinangayunan ko naman. Kahit naman hindi yon sabihin sa akin ng asawa ko ay ganon talaga ang gagawin ko. Kaya simula noon ay todo iwas na ako kay Lolita at kay Francis. Kapag kinakausap niya ako lalo na kapag nagdidilig ako ng halaman, ay matipid na lamang ang sagot ko sa kanya. Gusto kong iparamdam sa kanya na wala akong interes na makipagkaibigan sa kanya. Kaya lang ay parang hindi naman marunong makiramdam si Lolita, Papa Dudut. Kahit cold na ang treatment ko sa kanya ay tuloy pa rin siya sa pakikipag-usap sa akin at hindi nagbabago ang energy niya sa akin. Pinayuhan din ako ni Arthur na huwag kong ikwento sa iba ang nakita ko sa bahay ni na Lolita. Alam ko naman daw sa lugar namin napakabilis na kumalat ng chismis at mga ganong kwento. Baka raw malaman pa ni na Lolita na ako ang nagpakalat ng kwentong yon at kung ano pa ang gawin ng mag-asawa sa amin kung sakali. Siyempre kahit paano ay alam ko na ang pwedeng gawin ni na Lolita at Francis kaya may takot ako sa kanilang dalawa. Buti sana kung ako lang ang kakantiin nila. Pero paano kung ang mga anak ko hindi ba? Dumating na naman ang Biyernes at bago maggabi ay nakaabang na ako sa labas ng bahay namin para kausapin si Lolita. Kailangan kong sabihin sa kanya na hindi ako makakapunta sa prayer meeting at kahit kailan ay hindi ako pupunta doon. Bandang 10:00 ng umaga nang lumabas si Lolita kasama si Francis. Bihis na bihis sila at nalatang merong pupuntahan. Agad ko silang tinawag at sinabi ko sa kanila na hindi ako makakapunta sa prayer meeting. Sa araw na yon dahil may lakad kami ng aking pamilya kahit na wala naman talaga. Baka pwedeng i-cancel mo na lang yung lakad ninyo. Magtatampo na ako niyan sa iyo, Ruth eh. Last week hindi ka rin nakasama. Ang turan pa ni Lolita. Sorry talaga. Yun nga eh, may isa pa akong sasabihin. Naisip ko kasi na every Sunday nagsisimba ako. Huwag ka na rin sanang mag-abala na ayain ako sa prayer meeting ninyo. Okay na ako na nagsiserve ako ng Sunday kay God. Baka kasi lumagpas na ako sa langit kapag nagkataon. Sabi ko na sinamahan ko ng biro. Sinabi ba namin na sa langit ka mapupunta kapag sumama ka sa prayer meeting namin? Seryoso at makahulugang sabi ni Lolita na nagbigay ng kilabot sa akin, Papa Dudut. Huwag mo na siyang pilitin, Lolita. Kung ayaw ng isang tao ay hindi mo siya mapipilit. Tara na't baka mahuli pa tayo sa pupuntahan natin. Ang singit ni Francis at umalis na sila. Kahit pa paano ay nagpasalamat ako na hindi na ako pinilit pa ni Lolita na sumama sa prayer meeting nila pero nagkaroon ako ng takot kasi nakita ko sa mukha niya na parang masama ang loob niya sa mga sinabi ko, Papa Dudut.
Siguro ay talagang umasa siya na maaaya niya ako sa gagawin nila, na sa tingin ko ay hindi tama at hindi naman normal. Siguro hinayaan na rin ng Diyos na makita ko na gano'n ang ginagawa nila, Papa Dudut. Kasi kung hindi ko nalaman ay talagang magpupunta ako sa bahay ni Lolita ng gabing yon. Sabi nga ni Arthur ay hindi ko alam ang pwedeng mangyari sa akin kung sakali na natuloy ako roon. Talagang sobrang bait ng Diyos dahil hindi niya ako hinayaan na mapahamak. Ang buong akala ko ay sasama ang loob ni Lolita sa akin sa ginawa kong pagtanggi sa kanya. Pero kung ano siya dati sa akin ay ganun pa rin siya pagkatapos ng pangyayaring yon, Papa Dudut. Walang nagbago. Nagtataka na tuloy ako at baka pinaplastic na lamang niya ako. Kapag nakikita ko rin sila ni Francis ay palagi kong naaalala yung nakita ko sa bahay nila. Isang gabi nagluluto na ako ng ulam namin nang marinig ko ang pagtawag ni Lolita sa labas ng bahay. Nasa kwarto noon si Arthur kaya ako ang lumabas. Alam ko agad na meron siyang ibibigay na pagkain kasi may dala na naman siyang plastic container. Nakangiti siya ng malaki sa akin na para bang may masama siyang binabalak. Paglapit ko kay Lolita ay sinabi niya na nagluto ng menudo si Francis at gusto niya na matikman namin yon ng pamilya ko. Ipinagmalaki niya na masarap yon at sigurado siya na magugustuhan naming lahat, Papa Dudut. Lolita, nagluluto na kasi ako. Ganyan din ang ulam namin eh. Kaya tatanggihan ko muna ngayon sabi ko. Kahit ang totoo ay hindi menudo ang niluto ko. Ano ba yan? Napapansin ko palagi ka na lang tumatanggi sa akin, Ruth. Nakakasama naman ang loob. Sige na, tanggapin mo na ito. Pagkumparahin mo kung ano ang masarap na luto, ang sabi pa ni Lolita sabay ngiti. Nakonsensya ako kahit papaano kaya sa huli ay tinanggap ko na lamang ang menudo ni Lolita at nagpaalam na siya sa akin. Pagpasok ko sa bahay ay nasa sala na si Arthur. Nakaupo siya sa sofa habang nanonood ng TV. Sinabi ko sa kanya na nagbigay na naman ng ulam si Lolita. Ang sabi sa akin ni Arthur ay itapon ko na lamang yon sa lababo at baka kung ano pa ang nakalagay sa pagkain na yon. Ganon nga ang ginawa ko. Alam ko na masama ang magtapo ng pagkain pero kapag siguro galing sa kagaya ni Lolita ay gagawin din yon ng iba. Lalo na at alam ko na ang kanyang pagkatao kahit papaano. 11:00 na ng gabi yon, nasa kwarto na kami pero gising pa kami ni Arthur. Pinag-uusapan namin sina Lolita at Francis. Ang hula kasi ng asawa ko ay kasali sa isang kulto sina Lolita. Nakakatakot daw ang ganon kasi sa pagkakaalam niya ay pumapatay ng mga tao ang ibang kulto. Kaya huwag na huwag ko raw hahayaan na makalapit sina Lolita at Francis sa anak namin. Medyo tiwala naman ako na hindi yun mangyayari lalo na at tinuturuan ko si Arky na huwag sasama sa ibang tao lalo na at hindi niya kilala. Nasa gitna kami ng kwentuhan ng asawa ko nang marinig namin ang pagtawag ni Lolita sa labas ng bahay namin. Bago po tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng mga nakikinig sa ating programa ay hindi pa nakasubscribe. Mas matutulungan niyo po kami kung kayo po ay nakasubscribe na sa ating channel. Sa ating pagpapatuloy, nagkatinginan kami kasi nagtataka kaming dalawa kung ano ang pakay ni Lolita sa amin ng ganong oras. Ang sabi ni Arthur ay hayaan ko lang at huwag kong lalabasin si Lolita. Aalis din daw yon kapag walang sumasagot dito. Patay na naman lahat ng ilaw sa bahay kaya baka isipin din ni Lolita na tulog na kaming lahat. Kaya lang ay parang walang balak sumuko si Lolita hanggang sa walang humaharap sa kanya. Kasi halos kalahating oras na ay tumatawag pa rin siya sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana. Binuksan ko na lamang yon ng kaunti at patay naman ang ilaw sa kwarto kaya hindi niya ako makikita. Pero laking gulat ko nang parang naramdaman ako ni Lolita at tumingin siya sa bintana kung saan ako nakasilip. Bigla tuloy ako napatakbo palayo sa may bintana. Sinabi ko kay Arthur na mas mabuti nang lumabas na lamang kami para harapin si Lolita at alamin kung ano nga bang kailangan nito. Malakas kasi ang pakiramdam ko na hindi siya aalis hanggang hindi ko siya nilalabas. Nagpasama na rin ako kay Arthur para kung sakali na may masamang balak si Lolita ay may tutulong sa akin.
Hindi naman siguro ako masisisi ng kahit na sino kung ganon ako mag-isip kay Lolita. Matapos nang nakita kong ginagawa nila sa bahay nila. Magkasama kami ni Arthur na humarap kay Lolita. Ang akala namin ay kung ano na. Yun pala ay kukunin niya lamang yung lagayan ng pagkain na pinaglagyan ng minudo. Naintindihan ko naman ang rason niya kung bakit ganong oras siya nagpunta dahil aniya bukas ay aalis sila ng asawa niya at baka kapag binalik ko ay wala akong maabutan na tao. Akala ko ay aalis na si Lolita pagkabigay ko sa kanya ng lagayan ng pagkain. Pero nagtanong pa siya sa akin kung kumusta ang minudo na niluto ni Francis. Kung masarap daw ba o may kailangan pang i-adjust sa lasa. Naku, sobrang sarap. Dapat nagbi-business na kayo. May talent talaga sa pagluluto si Francis. Ang sabi ko kahit na ang totoo ay hindi naman namin tinikman ang minudo na yon. Kaya nga kahit nga si Arky, yung panganay namin ang daming nakain, hindi na nga pinansin yung niluto ni Ruth na adobong baboy, ang sabi naman ni Arthur. Doon ako nanlamig sa takot, Papa Dudut. Ang sinabi ko kasi kay Lolita ay minudo din ang niluto ko ng gabing yon. Hindi ko naman yun nasabi kay Arthur kaya hindi ko rin siya masisisi. Nawala na ang ngiti ni Lolita. Akala ko ba ay minudo rin ang ulam ninyo kaya ayaw mong tanggapin ang luto ko? Kinain niyo ba talaga yung niluto ng asawa ko, Ruth? O baka tinapon niyo rin kagaya ng kaldereta? Seryosong tanong pa ni Lolita. Hindi agad kami nakapagsalita ni Arthur kasi na-corner kami ni Lolita. At wala kaming ideya kung paano niya nalaman na itinapon namin yung pagkain na una niyang ibinigay. Hanggang sa tumawa ng malakas si Lolita na ikinagulat naming mag-asawa. Aniya nagbibiro lamang siya. Alam niya raw na hindi namin yun gagawin. Umalis na rin siya pagkatapos at doon na kami nakahinga ng maayos ni Arthur. Isa talaga sa hindi ko makakalimutan na nangyari ay noong araw na nagpunta ako sa bahay ng parents ko kasama ang aking bunsong anak. Nag-request kasi ang nanay ko na bumisita kami roon kasi matagal nila kaming hindi nakikita. Bago ko umalis ay sinabihan ko si Arthur na huwag niyang kakalimutan na sunduin si Arky sa eskwelahan. Habang nasa biyahe na kami ng baby ko pauwi sa bahay ay tumawag si Arthur sa akin at sinabi niya na nawawala si Arky. Nang sunduin niya raw ito sa school ay wala na ito. Nakausap ni Arthur ang teacher ni Arky at maaga raw ang naging oras ng uwian ni na Arky. Naawa raw ang teacher ng anak ko kasi ang tagal na nitong naghihintay ng sundo sa labas ng school kaya tumawag siya ng tricycle na maghahatid sa anak ko sa bahay. Pagdating daw ni Arthur sa bahay namin ay wala doon si Arky. Talagang natakot ako ng time na yon, Papa Dudut. Inikot namin ang buong subdivision pero wala siya. Hindi namin nakita si Arky hanggang sa naisipan ko magtanong kay Lolita kasi siya na lamang ang hindi ko natatanungan. Kumatok ako sa bahay ni Lolita at nang buksan niya ang pinto ay nakita ko kagad si Arky sa loob ng bahay ni Lolita na nanonood ng TV. Ayon kay Lolita ay nakita niya si Arky na nasa labas ng bahay namin at dahil nakalak yon ay hindi ito makapasok kaya pinapunta muna niya ang anak ko sa bahay niya. Agad akong nag-alala kay Arky kasi baka kung ano ang ginawa ni Lolita sa kanya. Sa sobrang emosyon na naramdaman ko ay nasabihan ko si Lolita na kapag naulit yon ay huwag na niyang papuntahin si Arky sa bahay niya. Naging masama ang dating noon kay Lolita at aniya ay nagmamagandang loob lamang siya. Nagkasagutan kaming dalawa hanggang sa umawat na si Arthur sa aming dalawa. Tinanong ko si Arky kung merong ginawa si Lolita sa kanya. May aklat daw itong pinabasa sa kanya na hindi niya maintindihan ang nakalagay kasi hindi English o Tagalog ang nakasulat doon. Ilang buwan matapos ang pangyayaring yon ay umalis na sina Lolita at Francis. Wala kaming ideya kung saan sila lumipat pero magandang bagay yon kasi hindi na ako mapaparanoid. Nang umalis sina Lolita ay saka lamang kumalat sa lugar namin na sumasamba ito at ang asawa nito sa demonyo. Hindi ko alam kung paano yun nalaman ng ibang tao pero ganun nga yata kapag meron kang tinatagong hindi maganda. Pilit yung sisingaw kahit na itago mo ng mabuti. Ngayon ay mapayapa na ulit kaming naninirahan sa lugar na yon, Papa Dudut. Wala na ang takot at pangamba. Alam ko na maaaring judgmental lamang ako o nagkamali din ako pero isa lamang akong nanay na walang ibang gusto kundi ang kaligtasan ng kanyang pamilya
Kaya ganon ang naging reaksyon ko sa mga nangyari.